Natatakot akong ibahagi ito, pero kailangan ng malaman ng lahat. Ang kwento ko ay parang bagyong di inaasahan. Hello, ako si Marikit, 25 taong gulang, nakatira sa payak na bayan ng Liliw, Laguna. Matagal na akong nagtatrabaho bilang isang guidance counselor sa isang pampublikong paaralan. Hindi ako ang tipong marahas o palaban, pero ang nangyari sa akin nitong mga nakaraang buwan ay binaliktad ang mundo ko. Ang mga pangyayaring ito ay tungkol sa aking relasyon, isang relasyon na sa tingin ko ay matatag at puno ng pagmamahal, ngunit nagdulot pala ito ng matinding pagsubok sa aking pagkatao. Alam niyo ba yung pakiramdam na ang isang bagay na matagal mong pinagsikapan ay bigla na lang nasira? Ganun ang nangyari sa akin. Ako at si Lando, ang aking kasintahan na matagal ko nang kilala, ay nagpasya na subukan ang isang kakaibang uri ng relasyon, ang tinatawag nilang open relationship o bukas na relasyon. Sa kultura natin, kung saan ang pagiging tapat at eksklusibo ay pinapahalagahan, ang ganitong desisyon ay parang isang malaking panganib na kinailangan naming harapin. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pag-uusap. Sa simula, akala ko ay bukas ang isipan ko at kayang-kaya ko ang anumang hamon basta't may pag-ibig. Ngunit habang lumalalim ang usapan, napagtanto ko na hindi ganoon kadali ang magpatuloy sa ganitong setup, lalo na kung ang puso ay naguguluhan na. Hindi ko inaasahan na ang desisyon naming ito ay maglalagay sa akin sa gitna ng isang emosyonal na bagyo na hindi ko alam kung paano haharapin. Ngayon, hayaan niyong ikwento ko sa inyo kung paano nagsimula ang lahat, at kung paano unti-unti akong naipit sa isang sitwasyong puno ng pag-aalinlangan, takot, at hindi inaasahang mga pangyayari na magpapabago sa buhay ko magpakailanman. Ang bukas na relasyon, isang konsepto na noon ay tila isang bagay na para lamang sa mga pelikula o banyagang kwento, ay naging tunay sa buhay namin ni Lando sa isang hindi inaasahang paraan. Ngunit bago ko ikwento ang eksaktong nangyari, mahalagang maunawaan ninyo ang dahilan kung bakit namin ito sinubukan. Ako at si Lando ay magkakilala mula pa noong high school sa bayan ng Liliw. Matagal na kaming nagkakaibigan bago kami naging magkasintahan. Sa loob ng 7 taon ng aming relasyon, ramdam ko ang pagmamahal at suporta niya sa akin. Ngunit sa paglipas ng panahon, napansin namin na tila may kulang sa aming pagsasama. Hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa nakasanayan na namin ang isa't isa o dahil sa pagbabago ng aming mga pangarap at hangarin sa buhay. Isang gabi, habang kami ay nagkakape sa isang maliit na karinderya malapit sa plaza, napag-usapan namin ang tungkol sa posibilidad ng pagbibigay ng higit na kalayaan sa isa't isa sa aming relasyon. Marikit, sabi niya, baka kailangan nating subukan ang open relationship para hindi natin maramdaman na nakakulong tayo at para ma-explore natin ang iba't ibang aspeto ng buhay. Sa una, natakot ako. Ang ideya ng pagbibigay daan sa iba pang tao sa aming relasyon ay parang isang malaking pagtataksil sa akin. Pero sa kabilang banda, gusto kong maging bukas ang aming komunikasyon at subukan ang bago, lalo na kung ito ay makakatulong sa amin. Mula sa gabing iyon, unti-unti naming pinag-usapan ang mga patakaran at limitasyon ng ganitong uri ng relasyon. Napagkasunduan naming kailangan itong maging bukas at patas, walang pagtatago, walang panggigipit. Ngunit sa puso ko, hindi ko maiwasang mangamba sa mga posibleng mangyari. Alam ko na ang bukas na relasyon ay may kaakibat na masalimuot na emosyon at komplikadong sitwasyon na kailangang harapin ng magkasama. Ang aming mga kaibigan sa bayan ay may kanya-kanyang opinyon. Ang iba ay nagtataka, ang iba na may nagbabala. Sa kultura nating Pilipino, ang ganitong uri ng relasyon ay hindi pa rin ganap na tinatanggap, kaya't hindi kami nag-open sa marami. Ngunit sa aming dalawa, ito ay isang lihim na sinimulan namin ng may pag-asa na ito ang magpapasigla sa aming pagsasama. Ngunit sa kabila ng aming mga plano at pangakong ito ay magiging maayos, may mga bagay na hindi namin inaasahan na mangyayari, mga bagay na unti-unting sumubok sa aming katatagan at pagmamahalan. Ngayon, simulan ko na ang pagsasalaysay kung paano ang simpleng ideya ng bukas na relasyon ay naging isang napakalaking hamon sa aming dalawa, at kung paano ako unti-unting naipit sa gitna ng isang emosyonal na gulo na hindi ko alam kung paano lulutasin.
Sa mga unang linggo ng aming eksperimento sa bukas na relasyon, ramdam ko pa rin ang kaba at pag-aalinlangan. Ang bawat araw ay puno ng halo-halong emosyon, may saya, may takot at higit sa lahat, may pag-aalala kung ano ang magiging epekto nito sa aming pagsasama. Ako si Marikit, at sa mga sandaling iyon, unti-unti kong naramdaman na parang naglalakad ako sa isang lubak-lubak na daan na hindi ko alam kung saan hahantong. Isang gabi matapos ang mahabang araw sa paaralan, nagtipon kami ni Lando sa maliit naming sala. Tahimik kami sa simula hanggang sa siya ang unang nagsabi, "Marikit, gusto kong maging tapat sa'yo. Nakipagkita ako sa isang babae na nakilala ko sa isang event sa Manila. Hindi pa ito seryoso pero gusto kong malaman mo." Nang marinig ko iyon, parang tumigil ang mundo ko. Hindi ko maipaliwanag ang kirot na naramdaman ko, parang may lumubog na tinik sa puso ko. Hindi ko siya sinigawan o pinagalitan. Sa halip, tahimik akong nakinig habang sinasabi niya ang mga detalye. Ngunit sa likod ng aking katahimikan, ang damdamin ko ay naguguluhan, nais kong maintindihan, ngunit nasasaktan ako. Dito ko naunawaan na ang bukas na relasyon ay hindi lamang basta pagbibigay ng kalayaan, ito ay pagharap sa mga emosyon na hindi mo inaasahan. Sa sumunod na mga araw, napansin ko na unti-unting nagbabago ang aming usapan. Hindi na kami tulad ng dati na komportable sa isa't isa. Madalas na may distansya at ang mga tanong sa isipan ko ay walang kasiguraduhan ng sagot. Paano kung masyado siyang magustuhan? Paano kung mas piliin niya siya kaysa sa akin? Mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa aking isip. Isang gabi, habang naglalakad kami sa tabi ng Pagsanjan River, sinabi ko sa kanya, "Lando, hindi ko alam kung kaya ko ito. Hindi ito ganon kadali para sa akin." Napahinto siya at hinawakan ang kamay ko. "Marikit, hindi naman kailangang madali. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito," ang sabi niya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, naramdaman ko na may pader na unti-unting bumubuo sa pagitan namin. Sa mga panahong iyon, nakilala ko si Annalyn, isang babaeng guro sa kabilang bayan. Siya ay isang masayahin at bukas ang isip na tao na tila naiintindihan ang mga pangyayaring dinaranas ko. Sa aming mga pag-uusap, unti-unti kong naibabahagi ang mga saloobin ko, ang takot, ang selos, at ang pag-aalinlangan. Sa kanya, naramdaman kong may isang tao na nakikinig ng walang paghuhusga. Ngunit ang pagkakaibigan namin ni Annalyn ay nagdala rin ng bagong komplikasyon. Sa kabila ng aming mga hangarin na manatiling magkaibigan lamang, may mga sandali na ang pagbibigay ng higit na panahon sa isa't isa ay nagdudulot ng kakaibang kilig at pag-asa. Dito nagsimula ang isang pagsubok na hindi ko inaasahan sa loob ng bukas na relasyon, ang pag-usbong ng damdamin na hindi namin planado. Habang lumalalim ang mga pangyayaring ito, unti-unting naramdaman ko na ang simpleng eksperimento ay nagiging isang komplikadong kwento ng pag-ibig, pagtitiwala at pagkakanulo. At sa kabila ng lahat, nanatili akong nagtataka, paano ko haharapin ang mga damdaming ito nang hindi nasasaktan ang taong pinakamamahal ko? Hindi ko malilimutan ang araw na iyon. Isang araw na parang lahat ng aking pinangarap ay biglang naglaho at ang realidad ay bumagsak sa akin ng parang malakas na bagyo sa baybayin ng San Pablo. Ako si Marikit at sa araw na iyon, unti-unti kong naintindihan na ang bukas na relasyon ay hindi biro. Nangyari ito nang malaman ko na si Lando, ang aking kasintahan, ay mayroong lihim na relasyon kay Annalyn, ang babaeng guro na dati kong tinutulungan bilang kaibigan. Hindi ko inaasahan na ang pagkakaibigan naming dalawa ay magiging sanhi ng gulo sa puso ko. Isang gabi, habang nag-iisa ako sa aming maliit na bahay sa Liliw, napansin kong may kakaibang mensahe sa telepono ni Lando, mga text na puno ng lambing at mga planong lihim. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nang tanungin ko siya, inamin niya ang relasyong iyon at sinabi niya na hindi niya inaasahan na mauuwi ito sa ganito. Para sa akin, ang mundo ay gumuho. Parang may sinabing malalim na sugat na pilit kong tinatago sa loob. Nangyari ang lahat ng sabay-sabay. Ang mga gabi na dati ay tahimik at puno ng pagmamahalan ay napalitan ng malamig na katahimikan at mga pangungulila. Ang mga araw na puno ng pagtitiwala ay napalitan ng pag-aalinlangan at takot. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga damdaming ito. Ang mga mata ni Lando na dati ay puno ng pagmamahal ay naging malamlam, puno ng pagsisisi at pagkalito. Isang araw, naglakad kami sa parke ng bayan, kung saan madalas naming pinupuntahan noon para mag-usap ng tahimik.
Napailing ako habang sinasabi niya, Mariket, hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong masaktan ka. Ngunit sa puso ko, ang sakit ay parang apoy na unti-unting lumalaganap. Dito nagsimula ang pinakamalaking pagsubok sa aming relasyon. Ang bukas na relasyon na sa simula ay tila isang magandang ideya para sa aming dalawa ay naging isang bangungot na puno ng pagtataksil at paghihirap. Sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ko na hindi sapat ang pag-ibig lamang. Kailangan din ng katapatan, respeto, at higit sa lahat, ang tunay na pagnanais na protektahan ang damdamin ng isa't isa. Ang mga araw ay naging mahirap at madalas akong maglakad sa mabatong daan ng aming bayan, iniisip kung paano ko babaguhin ang mga pangyayari. Ngunit kahit gaano man kasakit, alam kong kailangan kong harapin ang katotohanan. Hindi ito ang kwento ng isang perpektong pag-ibig, kundi kwento ng pagsubok, pagkakamali, at paghahanap ng tunay na kahulugan ng pagmamahal sa gitna ng unos. At habang ako ay naglalakad, hawak ang aking puso na puno ng sugat, hindi ko maiwasang magdasal sa sarili, paano ba talaga matatapos ang kwentong ito? Hindi ko inaasahan na ang bukas na relasyon ay magiging isang daan patungo sa pinakamalalim na sugat sa puso ko. Ako si Marikit at dito nagsimula ang aking paglalakbay sa gitna ng unos ng emosyon na halos sumira sa aking pagkatao. Pagkatapos ng matinding pag-amin ni Lando tungkol sa kanyang relasyon kay Annalyn, naramdaman ko ang isang kakaibang pagkawasak sa loob ko. Hindi lang ito tungkol sa pagtataksil, ito ay tungkol sa paglabag sa tiwala na matagal naming binuo. Ang mga araw ay naging puno ng tahimik na luha at mga tanong na walang kasagutang malinaw. Bakit? Paano nangyari ito? Saan ako nagkulang? Isang gabi, nagdesisyon akong humarap kay Lando ng buong tapang. Kailangan nating pag-usapan ito, hindi na pwedeng itago pa. Ang sabi ko habang pinipilit pigilan ang mga luha. Nagupo kami sa aming maliit na kusina sa likod ng bahay at doon ay nagbigay siya ng paliwanag na puno ng pagsisisi. Hindi ko sinasadya na mas lalong lumalim ang relasyon namin ni Annalyn. Sa simula, iniisip ko na ito ay isang eksperimento lamang pero hindi ko na mapigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan kung paano naging ganito ang lahat. Ang desisyon naming subukan ang bukas na relasyon ay para sa pagpapalawak ng aming pag-unawa at pagmamahalan, ngunit sa halip, nagdulot ito ng takot, selos, at pagkasira ng aming samahan. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon kami ng mga mainit na pagtatalo, ngunit sa kabila ng lahat, nanatili akong nakikipaglaban para sa aming relasyon. Habang naglalakad ako sa bayan, naiisip ko ang mga pagkakataong nawala na, ang mga gabi na puno ng tawa, mga yakap na nagbibigay lakas, at mga pangarap na sabay naming binuo. Hindi ko kayang hayaang mawala ito ng ganito lang, kaya't sinubukan kong maghanap ng paraan para maibalik ang tiwala at pagmamahal sa pagitan namin ni Lando, ngunit hindi ito madali. Ang bawat hakbang ay puno ng pangamba at pag-aalinlangan. Ang bukas na relasyon ay nagbukas ng pinto sa isang mundo ng komplikadong emosyon na hindi ko pa nararanasan dati. May mga araw na gusto ko nang sumuko, pero may mga sandali rin na pinipilit kong maniwala na may pag-asa pa. Sa gitna ng lahat ng ito, natutunan kong mahalaga ang komunikasyon, ang pagiging tapat sa sarili at sa kapareha, na kahit gaano man kasakit ang katotohanan, mas mabuting harapin ito ng magkasama kaysa magtago sa mga lihim at kasinungalingan. At higit sa lahat, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng isa't isa, kundi pati na rin sa pagrespeto at pag-unawa sa damdamin ng bawat isa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa akin. Paano kung ang sugat na ito ay hindi na kailanman maghihilom? Paano kung ang bukas na relasyon na ito ay magdudulot ng pagwawakas sa aming kwento? Hindi ko alam ang sagot, pero handa akong harapin ang kahit ano para sa pagmamahal na nanatili sa puso ko. Hindi ko inakala na ang bukas na relasyon na sinubukan namin ni Lando ay magdudulot ng ganito kalalim na sugat sa puso ko. Ako si Marikit at sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nabibigo sa mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin kayang isuko ang aming relasyon. Habang ginugugol ko ang mga gabi na nag-iisa sa aming tahanan sa Liliw, paulit-ulit kong iniisip ang mga pangyayaring nagdala sa amin sa ganitong kaganapan.
Napagtanto ko na ang lahat ng ito ay dahil sa kakulangan namin sa komunikasyon at hindi pagkakaunawaan sa mga limitasyon at hangganan ng aming open relationship. Ang akala namin noon ay malaya kaming magmamahalan sa paraang gusto namin, ngunit hindi namin naisip na may mga damdaming mahirap kontrolin tulad ng selos at pangamba. Isang gabi, habang nag-uusap kami ni Lando sa aming maliit na sala, sinabi ko sa kanya, "Hindi ko alam kung paano natin ito aayusin, pero gusto kong subukan." Napatingin siya sa akin ng may halong lungkot at pag-asa. "Marikit, handa akong gawin ang lahat para maibalik ang tiwala mo," ang sagot niya. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi magiging madali ang landas na tatahakin namin. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan naming muling buuin ang aming relasyon. Nagpunta kami sa counseling session sa bayan, naglaan ng oras para sa masinsinang pag-uusap, at sinubukan naming unawain ang mga hangganan na dapat ay malinaw mula sa simula. Ngunit kahit ganito, may mga pagkakataon na bumabalik ang mga takot at pangamba, ang mga tanong kung hanggang kailan kaya namin kakayanin ang ganitong uri ng pagsubok. Ang bukas na relasyon ay parang isang apoy na kailangang ingatan. Kapag hindi ito nabantayan, maaaring sumabog at sumunog sa lahat ng bagay na pinagsikapan mong itayo. Kaya ngayon, mas lalo kong nauunawaan na ang bukas na relasyon ay hindi para sa lahat, at lalo na kung hindi ito napag-uusapan ng bukas at tapat. Habang pinagmamasdan ko si Lando na tahimik na nakaupo sa tabi ko, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang magiging kinabukasan namin. Marahil ay may pag-asa pa, o baka naman ito na ang simula ng pagwawakas ng aming kwento. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi ko hahayaang masayang ang lahat ng pinagsikapan namin ng walang laban. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, may isang bagay na patuloy na bumabalot sa akin. Ang takot na baka sa kabila ng lahat ng aming pagsisikap, may mga bagay na hindi na kayang ayusin, at ang bukas na relasyon ay magdudulot lamang ng mas malalim na sugat sa aming mga puso. Hindi ko alam kung paano magtatapos ang kwentong ito, ngunit handa akong harapin ang bawat araw ng may tapang at pag-asa. Akala ko tapos na ang lahat ng gulo, pero isang gabi, isang lihim ang bumukas na sumabog sa aming tahimik na mundo. Ako si Marikit, at dito nagsimula ang isang kwento na lubhang nagulat at nagulantang ako ng husto, isang twist na hindi ko inaasahan. Matapos ang ilang buwan ng pagsisikap namin ni Lando na ayusin ang aming relasyon, isang text message ang dumating sa telepono ko mula kay Annalyn. Hindi ito ang karaniwang mensahe ng isang dating kaibigan. Puno ito ng mga salitang nagpalabo sa aking isipan at nagpatindi ng aking pagdududa. "Marikit, kailangan nating mag-usap ng masinsinan. May mga bagay akong dapat ipaalam sa iyo tungkol kay Lando," ang sabi ng mensahe. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas ng loob na tawagan si Annalyn. Nang magkita kami sa isang tahimik na kapehan sa bayan ng Nagcarlan, dala ko ang halo-halong damdamin ng takot, galit at kuryosidad. Hindi ko inaasahan ang sasabihin niya, ang mga bagay na magpapabago sa lahat ng akala ko tungkol sa aming relasyon. "Marikit," simula ni Annalyn, "hindi mo alam lahat ng nangyayari. Hindi lang ako basta iba sa buhay ni Lando. Mayroon siyang mga lihim na hindi niya sinasabi sa'yo. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Ang lalim ng pagtataksil ay hindi lang sa aking puso, kundi pati sa aking buong pagkatao." Habang nagpapatuloy siya sa pagsasalaysay, unti-unting lumalalim ang aking pagkabigla. Hindi lang pala isang tao ang kasama ni Lando sa kanyang bukas na relasyon. May iba pa siyang mga lihim, mga taong hindi ko kailanman inakala. Ang mga pangyayaring ito ay parang isang bulkan na biglang sumabog, nagdulot ng lindol sa aking buhay at nag-iwan ng mga guho. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Ang taong minahal ko at pinagkatiwalaan ko ay tila may mga bahagi ng buhay na itinatago sa akin. Ang bukas na relasyon na sinubukan naming buuin ay naging isang maze ng kasinungalingan at pagtataksil. Sa gabi na iyon, habang nakaupo ako sa aming sala, hawak ang telepono at pinagmamasdan ang madilim na kalangitan sa labas, naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Hindi ko alam kung saan ako patutungo, ngunit ang isang bagay ay malinaw. Ang kwento namin ay hindi na magiging tulad ng dati. Ang mga lihim ay nagbukas ng pinto sa isang bagong yugto ng sakit at pag-aalinlangan. At sa kabila ng lahat, isang tanong ang patuloy na umuukilkil sa aking isipan. Paano ko haharapin ang lalim ng pagtataksil na ito?
Hindi ko maipaliwanag ang pagkasabik at pagkabigla na bumalot sa akin matapos ang pag-uusap namin ni Annalyn sa kapehan ng Naggarlan. Ako si Marikit, at sa gabing iyon, unti-unti kong naunawaan na ang kwento namin ni Lando ay hindi lamang basta pagsubok ng bukas na relasyon, ito ay isang pelikula ng lihim at pagtataksil na hindi ko inasahan. Pagkatapos niyang ilahad ang mga detalye, napagtanto kong hindi lang pala siya ang naging bahagi ng buhay ni Lando, sa mga panahong kami ay nagtangkang maging bukas sa isa't isa. May mga pagkakataon na lihim siyang nakikipagtagpo sa iba pang mga babae na hindi ko kilala, mga relasyon na tinatago niya ng maayos, ang mga text message na natanggap ko, ang mga lihim na tawag, at ang mga hindi maipaliwanag na gabing wala siya sa bahay, lahat ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng lakas na harapin ang katotohanan. Sa bawat detalye na kanyang ibinunyag, mas lalo akong nadudurog. Ang Lando na minahal ko ay tila isang ibang tao na may mga bahagi ng buhay na hindi ko kailanman matanggap. Ngunit sa kabila ng sakit na ito, may isang maliit na tinig sa loob ko na nagsasabing, kailangan mong malaman ang buong katotohanan kahit gaano man ito kasakit. Sa mga sumunod na araw, napilitan akong harapin si Lando sa mga bagay na aking nalaman. Hindi na kami nagkaroon ng mga tahimik na pag-uusap. Ang aming mga usapan ay puno ng sigawan, luha, at mga pag-amin na matagal na niyang itinatago. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang mga dahilan, ang kalituhan, ang pangangailangan, at ang mga pagkukulang niya bilang isang tao at kasintahan. Ngunit para sa akin, hindi sapat ang mga dahilan. Ang katotohanan ay masakit, at ang tiwala na minsang naibigay ko ay unti-unting nawawala. Sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin ako na may pag-asa, pero kailangan naming magtrabaho ng doble upang maibalik ang tiwala at pagmamahal sa pagitan namin. Habang ako ay naglalakad sa kahabaan ng mga punong mangga sa bayan ng Liliw, iniisip ko ang mga tanong na bumabagabag sa aking isipan. Paano ko mapagkakatiwalaan muli ang isang tao na nagtaglay ng ganitong mga lihim? Paano ko matatagpuan ang lakas upang ipagpatuloy ang aming relasyon? At higit sa lahat, hanggang kailan ko kayang tiisin ang sakit na dulot ng bukas na relasyon na ito? Ang kwento ko ay patuloy na umiikot sa mga tanong na ito, at habang unti-unting lumalalim ang sugat, nararamdaman ko na ang aking puso ay nasa bingit ng pagguho. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin kayang isuko ang pagmamahal na ito, kahit na ang daan ay puno ng mga pagsubok at trahedya. Hindi ko inakala na ang isang simpleng desisyon ay magdudulot ng ganito katindi ng bagyong emosyonal. Ako si Marikit, at ngayon ay nararamdaman ko na parang nasa gitna ako ng isang napakalawak na karagatan, na ang bawat alon ay nagdadala ng sakit, pagkalito, at kawalang katiyakan. Ang mga araw ay naging parang walang katapusang gulo. Ang bukas na relasyon na sinubukan naming buuin ni Lando ay unti-unting naging isang apoy na sumusunog sa lahat ng bagay na pinagsikapan namin. Ang mga lihim ay nagiging mabigat na tanikala na pumipigil sa akin na makalipad ng malaya. Ang bawat sandali na dapat ay puno ng pagmamahal ay napalitan ng takot na masaktan muli. Hindi ko maipaliwanag ang mga damdaming bumabalot sa akin, ang selos na parang apoy na sumusunog sa dibdib, ang lungkot na tila isang malalim na hukay, at ang galit na hindi ko kayang itago. Ngunit higit sa lahat, ang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa sarili, paano ba talaga ang pag-ibig? Paano kung ang pagmamahal ay hindi sapat para mapanatili ang isang relasyon? Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ko na parang unti-unting nawawala ang pagkilala ko sa taong minahal ko. Ang Lando na dati ay aking sandigan ay naging isang estranghero na may mga lihim na tinatago. Ang aming mga pag-uusap ay puno ng tensyon, at ang mga pangakong binitiwan ay tila mga hangin lamang na nawawala sa ere. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang apoy na hindi mapatay sa puso ko. Ang pag-asa. Ang pag-asa na kahit gaano man kasakit ang mga pangyayari, may pagkakataon pa rin kaming maghilom. Na kahit sa gitna ng unos, may mga araw na muling sisikat ang araw at magdadala ng liwanag sa aming buhay. Ngunit ang daan patungo sa paghilom ay hindi madaling lakbayin. Kailangan kong harapin ang mga sugat, ang mga takot, at ang mga pangamba. Kailangan kong pag-aralan kung paano ko mapapanumbalik ang tiwala na nawasak at kung paano ko mapapangalagaan ang aking sarili habang ginagawa ito.
Ang aking kwento ay isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging madali. Minsan ito ay puno ng mga pagsubok na nagpapalakas sa atin, ngunit maaari rin itong maging sanhi ng pinakamalalim na sugat. At habang ako ay naglalakad sa landas na ito, hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ng aming kwento. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, ang susunod na mga kabanata ng aking buhay ay puno ng hindi inaasahang pangyayari na magpapabago sa lahat ng aking paniniwala tungkol sa pag-ibig, tiwala, at katapatan. At sa kabila ng lahat, handa akong harapin ang mga ito, kahit ano paman ang kahihinatnan. Ang gabi ay malamig at habang nakaupo ako sa gilid ng bangketa sa aming bayan ng Liliw, hawak ko ang aking puso na parang isang basag na salamin. Maraming bitak, matalim ang mga sulok at tila anumang sandali ay maaaring tuluyang mapilas. Ako si Marikit at narito ako ngayon sa pinakadakilang pagsubok ng aking buhay. Sa kabila ng lahat ng sakit, pagtataksil at pagkakanulo, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig? Sa mundong puno ng lihim at kasinungalingan, paano pa ba tayo magtitiwala? Paano kung ang taong pinakamamahal mo ang siyang nagdudulot ng pinakamalalim na sugat? Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa kalangitan, dumating si Lando. Tahimik siyang umupo sa tabi ko, dala ang bigat ng mga pangyayari na hindi na namin kayang takasan. Walang mga salita ang lumabas sa amin, sapat na ang aming katahimikan upang maunawaan ang lalim ng aming sugat. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na hindi ko pa nasasabi, isang lihim na maaaring magbago ng lahat, isang lihim na nagmumula sa loob ng aking puso, isang bahagi ng kwento namin na hindi pa naibubunyag, ngunit ngayoy unti-unting lumalabas sa dilim. Hindi ko pa alam kung paano matatanggap ni Lando ang katotohanan o kung paano ito magbabago sa aming relasyon. Ngunit alam ko na ang paglalakbay na ito ay hindi pa tapos. Ito ay may mga lihim na kailangang tuklasin, mga sugat na kailangang pagalingin, at mga tanong na kailangang sagutin. Ang kwento namin ay hindi nagtatapos sa isang pagtataksil o pagkawasak. Ito ay isang kwento ng pag-asa, ng paglaban, at ng paghahanap ng tunay na kahulugan ng pagmamahal sa mundong puno ng komplikasyon. At habang hawak ko ang kanyang kamay sa dilim ng gabi, tanong ko sa sarili, handa na ba akong harapin ang susunod na kabanata? Ang kwento ay patuloy, at ang lihim na ito ay magbubukas ng bagong pintuan na magdadala sa amin sa isang landas na hindi pa namin nalalakbay. Ano kaya ang lihim na iyon? At paano ito magbabago sa aming buhay? Ang sagot ay naghihintay pa sa amin, sa lilim ng mga bituin, sa dilim ng aming mga puso,